Annyeonghaseyo, Yorobun. Hello po sa inyong lahat. Ayan. So for today's video po, ang ating pag-aaralan naman is about syllable pattern. Ayan. Kung napansin nyo sa mga previous video ko ng consonants and vowels, nagbibigay ako ng mga example na words, no? Para mabigkas natin ng tama yung specific na consonants or vowels. So yung word na sinusulat ko, hindi ko po siya basta sinusulat lang. Meron po kasing syllable pattern na kailangan sundin sa Korean language. Kapag gagawa na po kayo ng word o magsusulat kayo ng word, meron po siyang pattern na kailangan sundin. Ayan. So, yung unang pattern po natin ay ganito. Yan. C, V. C stands for consonants and V stands for vowel. Okay, yung vowel po, based doon sa pinag-aralan natin, meron tayong horizontal vowel and vertical vowel. Ayan. So, ano kayong vowel ang gagamitin natin sa pattern na to? Ayan. So, sa pattern po na ito, okay, ayan, si vowel na nandito, ito po yung mga vertical vowels. Okay, so yung mga nakatayo na vowels lang. That means, kung magsusulat kayo ng word, ng Korean words, ano po, start from consonant and then followed by vowels. Lagi nyo pong tatandaan na always nauuna si consonant bago si vowel sa any word po na isusulat nyo. So, sa pattern na ito, we can give an example ng na. Ayan. Okay? So, niyan is a consonant. Okay? And then, sa kanyang tabi, may sinulat akong vowel na a. Okay? So, yung vowel na a is a vertical vowel. So, lahat po ng nakatayong vowel, isusulat mo lamang sa tabi ni consonant. So, hindi po siya mapunta sa ilalim, no? Kailangan laging katabi lang siya ni consonant. So, sa example na to, we have a consonant, niyan, followed by vowel a. So, pag binasa natin, it's na. Na. Ayan. Pag binasa natin, okay, ang basa dito ay na. Okay. So, yung pattern natin, it's yung pattern number 1 sa pagsulat nito. Another example, okay, kiyok, consonant, okay, vowel, a. Okay, so nakatayo ulit yung a natin dito. Yan, sa tabi lagi ni consonant. Another one, higot, consonant, okay, let's give different vowels this time. E vowel. Ayan. So, ang basa dito, D. D. Ito naman, K. Ayan. So, lahat po ng vowels na napansin nyo is nakatayo. Ayan. Ibig sabihin, sila pong mga vowels na yan, hindi po pwedeng mapunta sa ilalim ni consonant. Palagi silang sa tabi ni consonant. Another example. We will proceed to the second syllable pattern. So, meron po tayong consonant and vowel. Okay. So, kung napansin nyo, yung vowel na nandito, sinulat ko na sa ilalim ni consonant. Ayan. So, kung hindi po pwede si vertical vowels sa ilalim, therefore, yung mga vowels na tinutukoy dito ay yung mga vowels na horizontal. So, yung mga nakahiga na vowels. Ayan. Kagaya ni U, 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 E. Ayan. Yung mga nakahiga po. No? Example. We have kiyok and then U. Ayan. Ku. 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 Okay, so kung napansin nyo, sa ating pattern, nasa taas si kiyok, okay, and then meron tayong vowel na horizontal, U, nasa ilalim. Ayan, so ito po yung pagsulat ng kiyok kapag nasundan siya ng vowel na U. Ganyan, CV. Another example,
Halimbawa, ayan. We have consonant PIP and then vowel dito sa ilalim. So, consonant, vowel, consonant, vowel. Ayan. So, pag binasa naman natin to, we have the word P. 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 Ayan. Okay. So, consonant, vowel. Consonant, vowel. Ito yung ating sinunod na pattern. Last example. We have consonant, mium. Okay. And then, let's put vowel, u. Okay. So, we have now vowel, u dito. Okay. So, consonant, vowel. Ayan. Ito yung pattern na ginamit natin sa pagsulat. Ito yan. Consonant, then vowel. Samantalang dito, we have consonant and vowel, E. Ayan. Dito sa nauna natin. Dito, nasa ilalim yung consonant. Okay. So, ang basa pala dito is mu. 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 Ayan. So, ito po yung ating pangalawang syllable pattern. Number 3. Okay. So, we have this pattern, consonant, okay, vowel, then consonant. Ayan. C, V, C. Kung napansin nyo, nagdalawa na yung ating consonant. Okay, again, paano nga kapag nagdalawa yung consonant natin? Pag nagdalawa ang consonant natin, we have now the initial consonant, yung nasa una or yung nauna, and then we have the final consonant or we call it patchim in Korean language. So yung final consonant, yun yung ating patchim. Itong nasa ilalim. So palagi po na ang final consonant ay nasa ilalim ng isang word. Okay? So dito, syllable pattern na to, ayan. Yung number 1, nilagyan lang natin ng isa pang consonant sa ilalim. Kaya naging C, V, C. Ayan. Example po natin ay si if. Consonant ing followed by vertical vowel E. And then we have P as final consonant or yung patchim natin. Okay, so yung pattern ng pagsulat ko po dito ay galing kay number 3, which is yung C, V, and C. Ayan. C, V, C. Ang basa, if. 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 Okay. Another example. We have consonant nien followed by vowel a, vertical vowel a, and then another nien sa ilalim. Okay, so the patchim or the final consonant to this word is nien. Itong nasa ilalim. Yan, we have consonant nien, vowel a, and then another final consonant nien. So ito yung pattern na ginamit natin sa pagsulat ng word na to. So ang basa po dito is nan. Niyan, a, and then niyan. Sa siniyon, saan man mapalagay, hindi magbabago ang kanyang pronunciation. N pa rin siya. So, N. So, nan. Ayan. Next and last example para sa pattern number 3. Okay, meron tayong word na mal. Ayan. Okay, sa word number 3, meron tayong consonant mium. So, yan yung ating consonant dito. Followed by vowel a. Ayan. And then, patchim real. Patchim real. Okay. So, kapag nasa ilalim, si patchim, pag nasa ilalim, si real, ang basa sa kanya is letter L. Okay? So, recap lang yan sa mga pinag-aralan natin. Ayan. So, ang pattern na to, ito ang ginamit pag binasa natin, mal. Ayan.
So, ito ang example para sa number 3. Okay. Then, we have the pattern consonant, okay, vowel, and then consonant. So, yung number 2 natin, dagdagan pa ng isang consonant. Ayan. Pattern number 4. We have CVC. Okay? So, consonant, vowel, consonant. Yung vowel na nasa baba, since galing siya dito, so yung tinutukoy na vowel dyan is yung mga horizontal. Example, consonant, miyum, okay, vowel, u, and then consonant, real. Ayan, CVC. Ito yung pattern natin. Now we have consonant, miyum, vowel, u, and consonant, real. Okay? So, kagaya ng example dito, si real ay nasa ilalim. Therefore, ang basa sa kanya is letter L. So, ang basa dito is mul. 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 Okay? So, ito yung kanyang pattern na ginamit. Okay? Next, another example. We have this word consonant, peep, okay, vowel, u, and then consonant, miyum. Ayan. So, meron tayong peep, u, and miyum, horizontal vowel. So, ito yung pattern na ginamit natin at sa ilalim natin siya nilagay ni consonant. So, ang basa po dito is pum. 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 Okay? Consonant, vowel, consonants. Yan. Last example para sa number 4 natin na syllable pattern. Consonant niyan. Okay? And then we have vowel. Ayan. Consonant, niyan sa ilalim. So, si niyan, kahit saan mapalagay sa unahan, no? Sa gitna ng isang word, or sa padshim, n yung tunog niyan. So, ang basa dito ay nun. 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 Niyan, n. Niyan, and niyan sa ilalim. So, n, n, nun. Nun. Ayan. So, ang pattern na to ay si number 4. Okay. So, paano naman yung mga vowels na combined or yung compound vowels na tinatawag natin or yung diphthongs, no? Yung magkasama na. Combined. No? Okay. So, para sa mga combined vowels, ayan, ang ginagamit natin pattern sa kanya ay si number 4. Si number 4 po. Example ng combined vowels. Limbawa, meron tayong chiyok. Okay? Then, combined vowels na wa. Wa. So, eto yun. Wa. Ayan. Then, lagyan natin ng consonant or final consonant na ni. Okay? So, si wa na combined vowels ay ginamit natin sa pattern na eto. Si number 4, CVC. Okay? Consonant, vowel, consonant. Ayan. So, ang basa natin dito is kwan. Kwan. Kiyok, nasa unahan. So, mas malapit sa K yung tunog. Wa, kwa. And then, N sa ilalim. So, kwan. Kwan. Yan. Okay? So, yung mga may combined vowels po, ito yung pattern na sinusunod. Another example. Okay? Bigay tayo ng isa pang example. We have consonant, iyong, ayan, and then vowel, we. Combined vowels, we, ayan. Yan. Kita nyo? Okay, we have here the combined vowels na we. But this time, hindi tayo magsusulat ng
patchim. Okay? So, ang sinunod natin, since walang patchim, we have only consonant and vowel na combined. Alin kaya ang ginamit natin pattern? Si pattern 1 o si pattern 2? So, ang ginamit natin ay si pattern 2. We have consonant dito sa taas, and then we have combined dito sa taas, and then we have combined vowels na we. Ayan. Pag binasa natin, since walang tunog ang iyong sa unahan, silent, so ang basa dyan is we. 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 Ayan. Ganyan po. Ano po? So, pag walang patchim, si number 2 pattern naman ang susundin natin. Pag may patchim, si number 4. No? Ayan. Ganyan po kapag may combined vowels. Okay. So, paano naman yung pinag-aralan nating mga double consonant and dual consonant? Okay. So, si dual consonant, nabanggit na natin, na lagi siyang nasa patchim. Okay, kapag may dual consonant, ibig sabihin, number 3 and number 4 ang pattern niya kasi patchim siya mapupunta. Okay, si double consonant naman, yung mga tense sounds or yung may diin pag binabasa, okay, pwede siya sa unahan, pwede rin siya sa ilalim. Example natin ng double consonants. Ayan, double consonants. Kung tatandaan nyo, ang binigay kong example ng double consonant natin ay si sang kiyok doon sa previous video natin, and then Yan. Ito yung binigay kong example. Pag binasa natin, again, double consonant yan. So, sang kiyok, matigas yung pagbasa. So, letter K na dinalawa. And then we have vowel pag binasa, ka. Ayan. Okay. So, napansin nyo, sinulat ko siyang ganito. We have the vowel here, which is vertical vowels. So, saan lang ba nilalagay si vertical vowels, no? So, dito sa number 1. And, syempre, sa number 3. Kaya lang, ang sinulat natin, walang patchim. So, ibig sabihin, hindi siya number 3, siya ay number 1 pattern. We have consonant, double consonant, kiyok, so double, dalawa mong sinulat, ano po? Pero yung tunog niya, isang madiin lang, no? Na k. Yan. So, pag binasa with ka. Ayan yung basa sa kanya. So, yung pattern natin dito ay si number 1. Ayan. Okay? Bigyan naman tayo ng example ng mayroong dual consonant. Ayan, dual consonant. Okay, example natin ang dual consonant. We have keep followed by vowel Okay, so dito sinunod natin ay si CV, no? CV. Ito kasi vertical vowel siya. Now, bibigay tayo ng dual consonant. We have a dual consonant na real at kiyok. So, ano nga ulit ang basa sa real kiyok na to, na dual consonant? So, ang basa lang po dyan is letter K. Ito lang yung binasa natin. Ayan. So, kung yan lang yung babasahin natin with piyop sa unahan and ang basa dito ay pak. Ayan. Okay. So, napansin nyo? Consonant, vowel, consonant. And yung consonant natin dito ay dual consonant. So, ang sinunod natin pattern para dito is si number 3. Ayan. So, yan po ang ating syllable pattern. So, hindi po natin basta sinulat yung mga examples na binigay ko doon sa mga previous na videos natin para malaman yung proper pronunciation or yung tunog ng mga consonants and vowels natin depending on the positioning. So, meron pong pattern na kailangan sundin kapag isusulat sila. So, yan po ang ating syllable pattern para po sa video na ito. Maraming pong salamat. Sana po meron po kayong natutunan.